Nice day ngayong araw, home service tayo. Dahil ang plano nila sir ay sabay-sabay na sila na magpapatato. Itong si sir na nasa video, yung nanalo ng nakaraan ng pa-free tattoo natin. Kakapatato pa lang niya ng free tattoo, pero ngayong araw ay nagbabalak uli na magpatato. Pero bago ang lahat, kain muna tayo ng tinapay na may palaman na cheese, kape, mga suman, at iba't ibang mga pagkain na nakahain sa atin. Bago umpisahan ng tatuan, pinagkape at pinakain muna tayo nila Maming Sir. Kahit nakakapagod mag home service, ito yung pinakamasarap, yung maasikaso yung taong pinuntahan natin. Bali, puro magkakamag-anak silang magpapatato. At uunahin na natin ang first timer na magpapatato ngayong araw. At ito nga yung design na napusuan niya na ipatato. Kaya i-ready na natin yung mga kailangan natin gamitin sa pagtatato. At syempre kasama pa rin natin ang produkto ng Crazy Tattoo Supply. Balutan na rin natin tong armrest dahil sa kamay ni Sir balak ipatato yung design na napili niya. Medyo balbon din si Sir kaya ahitan na rin natin. Pagkatapos ahitan, idikit na natin yung stencil. Gamit pa rin ang stencil transfer gel ng Crazy Tattoo Product. At ganito kabisa ang pagdikit natin ng stencil. Syempre sa Tattoo Glide, Crazy Tattoo Product pa rin ang gamit natin. At dahil nakaredy na ang lahat, umpisa na natin to. Sa pagkuha ng video, kuwang-kuha natin yung kukuhaan natin. At kitang-kita natin yung dapat natin makita. First time nga na magpapatato si Sir at memorable tong tatuan namin. Dahil kada tusok ng karayom, kitang-kita natin. Pero maiba tayo. Ito palang si Sir ay dapat medyo maliit lang yung design na gusto niyang ipatato. Pero dahil naudyukan natin at nakita natin si Sir na medyo may kalakihan yung katawan at kitang-kita sa tindigan na lalaking lalaki. Kaya napag-usapan namin na medyo malaking tattoo na cross yung gawin namin. Kapag medyo maliit kasi yung gagawin namin, magiging cute yung tattoo ni Sir. Baka hindi masyadong tumugma sa katawan niya o sa pagkatao niya. Pag medyo malaki kasi yung gagawin, medyo aastig yung tindigan ni Sir. At kahit na first time pa lang na magpapatato ay mukhang magiging astig na kagad siya. Pero ang mahirap sa part na to, ang banggit nga ng kamag-anak ni Sir, itong kanang kamay daw niya dahil may cross na, hindi na daw pwedeng ipang lulu. Nadali si Sir. Alam nyo ba kung sino yung nagsabi nun? Yung nagsabi nun, yung may tattoo din na religious sa kamay. Siguro, yun din ang biro sa kanya ng iba. At experience na rin siguro. At kung iisipin mo nga naman, kung meron kang tattoo na religious sa may kamay, kung i-imagine mo nga naman, para nga namang ang bastos nun. At syempre ang makaka-relate dyan, yung may tattoo na religious sa kamay. May tattoo ka ba sa kamay na religious at nagagamit mo pa bang panglulu? At kung meron kang plano na magpatato sa kamay ng religious, pag-isipan mo ring mabuti kung itutuloy mo ba na ipatato yan. At kung siguro hindi mo naman gagamitin sa masama yung kamay mo, hindi naman siguro nakakakonsensya na gamitin yan. Kahit magpatato ka pa ng religious. Hindi ko pa kasi experience yung sinasabi ni Sir. Dahil wala akong tattoo na religious sa kamay. Para din sa may mga tattoo na religious sa kamay. Para sa'yo, pangit ba na magpatato ng religious sa kamay o okay lang naman? Alam kong iba-iba ang komento ng mga tao. Kaya gusto ko din malaman yung komento mo. At para din magka-idea yung iba na gusto, nagbabalak na magpatato ng religious sa kamay. At hindi na natin to papatagalin pa. Linisan na natin gamit ang foaming soap ng Crazy Tattoo Product. At eto na nga yung kinalabasan sa ginawa nating tattoo kay Sir. At syempre kung mahilig ka rin sa mga passion, hindi lang sa tattoo pati na rin sa mga gamit, siguradong alam mo kung anong logo yung design na to.